Okay, so number 2. So dito yung structural plans nyo, framing plan to. Framing. So framing plan nyo is from second to deck. Yung ginawa nyo. Ay, wow. So from second to up to last floor, kung nag-roof deck kayo, hindi hanggang roof deck. From second to deck. Kung may roof deck. Number 3, number 3, number 3. Number 3 is column plans. Ang column plans, guys, is from ground. So from ground up to the last floor. So hanggang 4th floor. Papakita nyo lang yung positioning ng columns. Positioning lang to ng columns. And then, siyempre, para ma-trace natin yung positioning ng columns, lagyan nyo lang ng grids and proper dimensions. Hindi nyo kailangan ilagay yung buong floor plan. Okay? Kung stairs, pwede nyo lagay na stairwell lang. Basta ang mahalaga dito is makita natin yung positioning ng columns. So, framing plan, column plan. And then, stair plan. Stair. Stair plan. So, ang mahalaga dito ay makita yung top view. Wait natin. Kailangan makita niyo yung top view. Yun nga yung plan nila. Top view and then yung details or dimensions ng rise and run. Rise and run. Ano ba? Number of steps. Kailangan makita dun sa top view. And then included sa stair plan is yung yung section view. Yung gilid. The section view, this is from ground to the last floor. Okay, tapos included yung fire exits. Include fire exits. Ano na tayo? Stair plan. Ano pa kulang yan? Yun na lang. Okay yan. Ay, hindi. Wait lang. Kung meron kayong bubong, from your elevation, kung may bubong, so you will make truss details. May bubong truss details at saka then truss details usually dimensioning lang. Kung gaano kataas apex, kung gaano ka ba yung per panel, tsaka yung overhang, gaano kahaba. And then, roof framing, oh no. Roof framing plan at saka roof plan. Okay? So, etong tatlo na to, kung naka-roof deck type kayo, accessible man or not, kung naka-roof deck kayo, hindi niyo yan kailangan gawin. Tatlo. Pero kung may truss, kung may bubong, yan, included yan. Malinaw? TV. Tanong. Questions, guys? Wala. Deadline. Deadline of this plate is October 22. October 22. Oh no. October 22, 2021, 8 p.m. Kasi ito yung i-discuss natin yan, slab analysis. Okay.
Wait lang. Set ko na ba? Set na natin para din makalimutan. Ay, hindi. Plate number 3 ba? Ang tanong nila. Oo, ba kayo? Ilicol Borja Santos. Ilicol Borja Santos. Cinda Mendoza Vista. Cinda Mendoza Vista. O Diaz Alina Adorno. Diaz. Duran Bacolina Lagyan. Tapos na. Tapos na. Bali. Assign. Some tips, no? Ay, dami. Dami kong class. Hindi pa. Natin yung gawa nila. Example ako. Yan. This one. This one is the natin. Kailangan ko lang ng framing plan. At floor plan ang nakalagay. Oh, sige. Simulan natin ang ganun. Okay. Sa gagawin yung framing plan, hindi necessary na merong ganito. Na meron ng ganitong naming. Ay. Hindi necessary na may ganito ng naming, okay? So, kahit wala muna niya sa framing plan. Dito sa framing plan. So, ang papakita niya sa framing plan is yung positioning ng beams or floor. So, sa inyo, nag-vary yan. May dalawa lang. Tama ba ako? Dalawang typical. Ano nilagay ko dito? Sabi ko dito. Variation per floor level. Hindi nakasulat. Pero yan, dalawa lang typical. So, ganito ang mangyayari, guys. From your floor plan, tingnan natin yung floor plan nila. Yung floor plan. From your floor plan, i-distinguish nyo yung differences between slab by means of their carried pressure. Yung labo.
Okay? So, paano? So, dalawa. Dead load muna tayo. Sa dead load, magkakaroon kayo ng design criteria. Nandito na pala ako sa slab analysis. So, ang una nyo isi-set or gagawin is about the design criteria and material specifications. First taker kayo lahat ng TOS, no? Tama ba ako? Opo. Material specs. So, sa material specs, so ito yung mga dead load. Okay? So, dito nyo iisipin kung ano-ano yung mga finishes tsaka mga materials na gagamitin nyo through each slab. Okay? So, makikita nyo dito, ang design criteria nila ay this one. Readable, guys. Yes po, sir. Readable, okay. So, ganito yung format na gusto kong gawin nyo. Okay? Nakita nyo yan? Saan nakuha yan? Saan nakuha yan? Saan nakuha yan? Yan sa gilid. Pwede nyo ito i-browse. May link kayo nito, di ba? Tama ba? Yes po. May link kayo nito. Pero di-discuss ko pa rin para malinaw. So, makukuha nyo yan, dead load, live load. Gusto kong gamitin nyo ay NSCP 2015. Okay. So, sa chapter 2, ayan. Chapter 2. Ano bang chapter na to? Wala pa tong chapter. General requirements pa lang. Meron kayong copy na NSCP 2015? Sagot. Wala po, sir. Wala kayong kopya. Okay. Ngayon nyo palang gagamitin. Yes po. Post ko na ba? Pa-canvas na lang. Pa-canvas na lang. Thank you. Post. Upload. Gusto mo. Bakit ako nila? Unpublish. Ako ba buburahin? Burahin ko muna to. Paano ba? Hmm. %. Amazing. Ayun, delete. Pag dinelete ko yan, malaki kasi yan eh. P4 yan eh. Mawawala yan dito. I-upload ko na lang yan sa sa YouTube. Para link na lang rin lalagay ko dyan. Okay? So, babalik yan mamaya. Napuno na kasi. O, diba? Upload. Saan ko nga yung nakita? Dito. Saan yun? Dito. Dito. PDF. NCP. Okay, anyway. Kunin niya lang dyan sa canvas. So, ano ba? Ano ba kalaki yun? Okay, anyway, balik muna tayo dito. So, sa may chapter 2, guys. Di dyan. Chapter 1 yan. Chapter 2. Ayan. Slow ko lang. Scroll. No! Yan. Maximum, minimum design loads.
So, sa dead load, ito lang yung dead load na sabungan. With combination, so hindi ko pa discuss sa inyo. Sa steel pa yan tsaka sa design. Okay, ito. Ito, densities, tsaka material. So, para to self-weight usually, mga density. Actually, unit weight yan. Kung gusto niya ng specific. Unit weight yan kasi kilonewton per cubic meter. Pero anyway, same lang yun. Load per volume. Ito yung pressure. Minimum design dead load for different structure. So, meron ka dyan ceiling. Of course, kasama yan sa slab mo yung ceiling. Tingnan natin yung kanila. Ceiling nila, suspended metal lath and gypsum plaster. So, dito nila kinuha yun. 0.48. Ito yun. Pwede ba mag-draw dito? Draw. Ito. Ang kinuha nila. Ang unit, kilopascal. Okay? Pili lang kayo dyan. Self-weight. So, syempre, concrete slab tayo. So, ang kinuha ata nila ay pressure na rin. Floor fill. May natin tingnan. Ano sa nila kinuha? Floor fill. Basta yun ang idea. Dito kayo kukuha ng Dito kayo kukuha ng pressure nyo for dead load. Okay? So, sa floor finish, so finishes tile, ceramic or quarry tile, tapos may 25 mm mortar bed. So, mapapansin nyo, dalawa. Okay? And ang pinakamahalaga dito, ito para tayo tumingin. Susulatan natin. So, kada parameter, kada pressure loadings, so meron kayong isi-set na ganito. Kumbaga legend, pangalan. So, ang self-weight nila is PSW. Tapos, sa ceiling, ayan, P sub C. P sub C lang since isa lang pinili nila. So, kumbaga ibig sabihin, sa buong sa buong floor area na to, isa lang yung ceiling. And take note, per floor ang gawa nito, per floor. Per floor ang gawa nito. So, kaya nakita nyo dun sa presentation or sa pagkakasunod-sunod ng gawa nila. Second floor plan, and then second floor framing plan with designated framing plan pa rin siya, pero this time naka-designate na yung naming or yung label ng kada slab. And then the material specs for the second floor. So ibig sabihin sa second floor, nag-decide sila na isang type lang ng ceiling. And syempre second floor ceiling, kita yan yung nakikita mo sa ground floor. Floor finish. So ayan, makikita nyo dalawa ang pinili nila. Isang 25 mm mortar bed and isang 13 mm mortar bed. So possibly, nakuha nila yan since meron iba't ibang rooms dito. So pwedeng, pinaka-possible niyan is, syempre iba yung level or elevation or thickness ng slab mo sa CR or sa balcony or sa terrace or sa rooms compared to the hallway. Okay, so you will decide kung ilang klaseng floor finish ang gagawin nyo. And makita nyo yan lahat dito. Ayan, floor and finishes. Depende sa thickness ng mortar. So, cement finish na walang tiles. Ayan, nakalagay dyan. Actually, nakalagay lahat dito. So, kayo na bahala mamili. And lahat ng nakikita nyo numerical values dito is in kilopascal. Okay? So, meron silang dalawa, PF1 and PF2. Electromechanical, 0.10 kilopascal. So, ito yung mga wirings na pwedeng dumaan dyan or plumbing systems na pwede ring dumaan. Nakuha nyo? Okay, so I think wala atang electromech dito. Pero usually 0.10 megapascal. Okay. Dito ba nila nakuha yung take length? Teka, tingnan natin. 0.125. Hindi dyan.
slab muna tayo na, so wala muna tong frame partitions, wala muna yung covering, so yung wall, wala muna yung frame walls. Concrete masonry unit, sa pader din to eh. Okay. Okay, so dito kayo generally titingin. Waterproofing is ina-apply usually, syempre sa CR, sa walls ng CR, sa balconies, sa balcony, sa terrace, sa porch. Okay, so anything na ayaw mo, na alam mong prone sa water and ayaw mo mag-leak, ayaw mo ng leakage. So, maglalagay kayo ng waterproofing. Okay, so 0.07 kilopascal. So, ayan. Familiar kayo sa mga waterproofing. Actually, ano lang yan eh. Parang may mga types ng waterproofing na parang cement lang din. Na parang cement lang din na pinapahid sa sahig. Meron din namang liquid type na parang pinipintura mo lang sa sahig. So, ganyan lang kaliit ang kanilang mga pressure na dala. 0.07 kilopascals. Naintindihan? Naiintindihan nyo ba? Okay. So, ganito. Para sa self-weight, ang gusto kong gawin nyo is ganito. Okay. So, wag nyo sundin yung may 125 mm concrete. Okay? So, ganito ang gagawin nyo sa self-weight. Self-weight for each slab. So, let's say, for example, teka, copy ko to. Uy! Copy natin yan. Lagay natin dito. So, ito gusto kong gawin, makita sa self-weight nyo per slab. Okay. So, sisimulan ko dito sa sa mga portions na to. Ito. Tatlo. Ayan. Yung tatlo. For exit to. So, meron ditong partition wall. Or beam palagi. Yung partition wall na yon, as you can see, nilagyan nila ng beam. So, kaya nag-reflect dito may beam. Again, framing plan to. So, lahat na nakikita mong linya dyan, beam. Nilagyan nila ng beam. So, unahin natin itong tatlo. Okay. Based sa floor plan, nakikita nyo, magkakatabi sila. So, masagwa naman siguro yan kung open yan. Tapos, iba-iba ng elevation. Kung mag-iba-iba ng thickness. Let's say, for example, 100 mm to. 100 mm to. Tapos, ito 125. Tapos, ito 150. So, syempre, discretion nyo kung gusto nyo ganyan. Pero usually, pag isang open area lang, or open area lang na ganyan, pero in terms of the plan, is dinidivide sila ng mga beams. So, ganito lalabas kasi dinidivide sila ng mga beams eh. So, ang pwedeng gawin is, yan tatlo na yan is pwede mong iset ng isang thickness lang. Pero ganito nyo isa-solve yung thickness. Thickness. Ganito nyo isa-solve ang thickness. To solve for thickness of each slab panel dito sa framing plan nyo, ang gusto kong gamitin nyo is ito approximate lang naman to. So, perimeter over 180. Okay, so sample. Let's say, for example, ito. Sa simula, wala pang pangalan yan. Hindi nyo pa mapapangalanan yan. Hindi nyo pa mapapangalanan. So, kunyari, ito. So, paano nyo yan gagawa ng thickness? So, thickness is equal to, kwadrado lang naman yan, di ba? So, ang thickness niyan, dalawang 3.05 plus dalawang 4. Tapos, yan yung perimeter, divide mo lang 180. Pero syempre, gusto mo naka-millimeters. So, baguhin natin. Gawin natin millimeters, guys. Hindi ko alam ba 3.05 yan, mali lang ata yan ng dimensioning sa CAD. Ibutal. Pero anyway, yan yung data na nakikita natin. So, sige, sundan natin. Dalawang 3,050, dalawang 4,000. So, na yung kalbo ko. Hindi ko nabuksan. Meron na. Upload na. Wait lang. Post natin.
Hindi naman module. Tingnan na lang kung may kita nyo. Downloadable naman. Okay, sige. Anyway, balik tayo sa sinasolve ko. Ano yung sinasolve? Yung thickness. Dalawang 8,050. Dalawa 4,000. Tapos divide nyo ng 180. So, ang lalabas, 78.33. Okay? So, may butal yan. Siyempre, sa tunay, pag pag nag-set kayo or nag-design kayo ng thickness ng slab, hindi naman butal yung ipapaset nyo na thickness. So, ang gagawin nyo lagi is round up. Take note, round up. To the nearest 25 mm increment. Okay? So, kung 25 mm increment, so ito ay magra-round up sa 100 mm. Okay? So, for preliminary design, so magkakaroon ka dito ng thickness na 100. Okay? Yun nga, inilagay ko ng 100. Okay? Kung masyadong mababa ang makuha mo, kunyari 50 lang, o kaya 60, so take note na ang minimum, gusto ko maging minimum thickness nyo sa slab is 100 mm. So kahit may lumabas na 50 mm, 75 mm, so iset nyo na lang muna yung 100 mm. Preliminary. Okay? So dun tayo sa pangalawa. Sample ulit, pangalawa. So dalawang yan. Ito naman. Dalawang 5 meters, so dalawang 5,000 plus 4 meter. 4 meter. So dalawang 4,000 divide by 180. So ilan yan? 10,000, 10,000, 18,000 divide on 80. So ito ata, saktong 100 ata. O saktong 100 to. So nagkataon, 100, 100. At ano pa yung katabi nila? Itong S4. Gamitan natin ng pink. S4. Ang thickness dyan, dalawang 5,500. Tapos, 4,000 yung Dalawang 5,500, dalawang 4,000 divide by 180. Nakukuha niyo ba yung pinagkukunan ko ng perimeter? Ito lang yun, 5,500. 550, 550. Tapos yung 4,000. So, perimeter na yun. Ano mangyari dito? 5,500, dalawa, 11, plus 8, 19, 19,000, divide sa 180. So, magkakaroon ako dito ng 105. Diba? 105.56 ba yun? Lagay ko na lang. So, nearest 100. So, 125. O di, magde-decide. Magde-decide ka ngayon na 125 to. Okay? 125, 100, 100. Pero nakita mo sa floor plan, isa siyang straight na wala namang harap. Hindi ako gumawa nito, so hindi ko alam yung niyan. Pero anyway, based na nakita ko is wala namang partitions. So mukhang isang straight na slab yan. So pwede ka mag-decide na itong tatlong to, pwede ka mag-decide na gagawin mong same thickness. Okay? So ano mag-govern? So ang mag-govern na thickness is yung mass. So ito, nakita mo 100, 100, 125. So discretion mo, discretion ng grupo, discretion ng may gawa ng design na mag-stick sa ganyan, mas manipis yung eto yung mga mas maliit, tapos 125 to. Pero alam niyo naman siguro itsura niyan, magiging ganito itsura niyan sa tunay. So, section view.
Yung unang dalawa, ganyan. Tapos meron kang mas mataas. Para magiging ganyan yung slab. Okay, so anyway, maganda yan. Hindi, go. Pero kung gusto nyong gawing patag, kasi nga, isang straight lang na parang open, parang hallway nga. Kitchen nata yan eh. Okay, anyway. So, pwede nyo gawin 125 lahat. So, itong 100, instead of using 100, use 125, use 125. Okay, so discretion nyo yun. Kung susundin nyo yung max thickness. Pero okay lang din naman na ganito. Malinaw? Malinaw? Yes Go. po, sir. Okay. So, eventually, magkakaroon kayo ng thickness for each slab panel. Okay. So, to solve for the self-weight, take note, naka-pressure lahat ng nasa design criteria. Nakita nyo naman, naka-pressure lahat. Again, hindi nyo ito susundin, ha. Ayoko na ito. Meron kayong ganito agad. Ayoko niya na. So, ang gagawin nyo ay, so, for each panel, meron na kayong thickness. So, ang gagawin nyo is to solve yung pressure self-weight. And to solve for that, that will be gamma T. Bakit gamma T? Explain ko lang isang mabilis. Kilopascal yun, di ba? So, na-imagine nyo naman siguro na lahat itong nasa dead load design criteria, ceramic tiles, waterproofing, electromech. So, lahat yan is naka-subject sa ibabaw ng iyong slab. So, mag-drawing ako sa iba. Yan. Oh, yan. So, itong slab na to, itong slab panel na to, ang volume nito is cube lang to, di ba? So, alam nyo na ang volume nito, length, length, width, width, at saka thickness. So, length times width times thickness lang yan. Okay? So, ang nakikita natin sa plano is yung length. Ito yung nakikita natin sa plano, di ba? Yung top view. Yan ang nakikita mo sa top, length by width. Okay? So, itong area na to, ang area dito ay malinaw na length by width. So, ibig sabihin, pwede kong i-ano yung volume na area times thickness. Okay? So, ganito. Yung kilopascal yung kilopascal na unit, so that is kilonewton per square meter. Or ibig sabihin, that is load per area kung saan nakasubject yung mga bagay na yun. Saan na yun? Yan, yung mga ceiling, yung mga tiles. So, yung load nun, yung weight nun, per area, over area kung saan natin yung sinubject. So, syempre, sinubject natin yun dito. Dito nga natin sinubject. So, that is sinubject natin yan sa length by width. Okay? Ngayon, kaya tayo nag-come up sa thickness na, saan na yan? Sinulat ko ba? Ayun. Kaya tayo nag-come up sa ganitong formula na gamma T, it's because yung unit weight, to be clear, unit weight yan na concrete. Kasi ang ginagamit natin na material is concrete. Multiply mo sa thickness. Ba't nagkaganyan? Ang unit weight, kung matatandaan nyo sa fluids nyo, ang unit weight is weight per volume. Kilonewton per cubic meter, or that is simply weight or load per volume. Ano ba volume yan? Slab pinag-uusapan natin. Let's say yan. So, ang slab na pinag-uusapan natin dyan, may volume na length by width by thickness. Ang goal natin
ang goal natin is yung self-weight na yan, yung self-weight na yan, ma-sum up natin, maisama mo, ma-i-add mo dito sa mga external pressure na nakasubject dun sa slab. Ano ba yung definition ng external pressure mo? Yung mga external pressure mo is ganito. Ito yung mga external pressure may naka-load per area. Naka-load per L times W. So anong gagawin mo ngayon? Kung etong unit weight mo is naka-load per volume na L times W times thickness. So, palinaw na ang gagawin mo is, ita-times mo lang sa thickness. Cancel thickness. So, matitira, load per length times width, or load per area, na same definition na doon sa external pressure na load per area. Okay? So, that's how you will solve for this value. Okay? So, ayoko makita ng may diretsong 2.95 kilopascal. Ang gusto makita is, meron kayong solution ng thickness per panel, and then meron kayong judgment kung gagawin yung one thickness dun sa isang straight na panel sa floor. Ito syempre, yung katabi, pwede mong isipan na mas maliit, mas mababa. Anyway, discretion nyo ngayon. Then after you get the thickness, ito ang solution ng self-weight. Pressure self-weight, gamma T. Ngayon, saan mo kukunin yung gamma T? Kukunin mo sa NSCP, unit weight. So, balik tayo sa mga density. Pinakita ko kanina. Density, ito. Density, tapos titingnan mo yung concrete. Ito gagamitin natin, guys. Concrete, reinforced. Dito tayo sa stone, including gravel. Ito yung usual. So, that is 23.6. Okay? Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba? Opo, sir. Okay. So, possible nga, ayun. Possible, kada slab panel, ganito, as a dead load, kada slab panel, iba-iba yung pressure. Kasi, pwedeng iba-iba ng thickness, pwedeng iba-iba sila ng flooring. Kasi nga, yung isa room, yung isa hallway, yung isa CR. So, pwedeng iba-iba sila ng flooring. Pwede rin iba-iba sila ng ceiling. Okay, depende. Hindi na ako nagpagawa ng ceiling plan. So, kaya ginawa dito isang ceiling na lang kasi hindi ako nagpagawa ng ceiling plan. Ganun din sa inyo. Pwede kayo mag-decide na, sige, isang ceiling lang muna. Pero sa totoo, kung meron kayong detail ng ceiling, so may chances na may mga portions na iba yung ceiling sa isang part, iba rin yung ceiling sa isang part. So, magiging variable din yung magiging another parameter. So, kaya ang bottom line is magkakaroon ng variation ng pressure kada slab panel. May mga portions na walang waterproofing, may mga portions na meron. So, ang bottom line is kada slab panel dito, kada slab panel, magkakaroon ng iba't ibang pressure density. Okay? So, that's the dead load muna. Okay? And then for the live load, sa live load, nakadepende naman to sa occupancy. So, nakikita nyo, naka-indicate dito is exit facilities. Exit facilities, usually sa stairs to at saka sa mga hallway. Pwede. Pero may sarili atang description ng hallway. Tapos office, corridors. May corridors pala. Restrooms, storage light. And kung ano mang present na occupancy na nandun sa floor plan nyo, hahanapin nyo lang sa NSCP. Meron na silang corresponding pressure. Okay? So, mamamansin nyo ang taas ng sa exit facility, no? 4.8 kilopascal. It's because sa stair yan, di ba? Kaya sa mga daanan. It's because worst case scenario ng building, worst case scenario ng structures, pag nagkaroon ng gulo, let's say, fire, may sunog, kaya may earthquake. So, ang tendency ng mga tao mag-iipon-ipon sa exit facilities. So, that's the worst case or heaviest load na pwedeng dalhin noong area na yon. So, kaya mataas yan kasi dahil nga doon.
may chance na magtipon-tipon doon lahat ng tao para lang lumabas. Okay? So, yan. Facility. Mabigat din yung sa storage is because simply storage. So, madami kang i-imbak dyan. Kung storage yan, hindi yan possible magiging ano yan, magiging parang dead load. Pero again, temporary kasi pwede mong alisin. Pero since storage, laging nandun yung mga gamit. Anyway, yan. Saan nyo makikita yan? Dito nyo makikita. Uy. Tapos ang dead load. Diyan ito. Live loads ito. Floor live loads. Ito. Use or occupancy. Dito kayo titingin na uniform load na naka-pressure na. So, pumili na lang kayo dyan. Accessible floor systems, armories, theaters, bowling alleys, catwalk, etc. O marami dyan. Sa hospitals, ayan, ward, room, laboratories, corridors. Sa libraries, manufacturing, okay, office. Printing plants, residential, basic floor area, exterior balconies, deck, storage, ayan. Restrooms is the same. Teka, basahin natin. Number 16. Walang nakalagay sa 16, di ba? Nakalagay, naka-indicate yan dito sa baba. Ito, nakikita nyo to. Number 9. Basahin natin yung number 9. Restroom load shall not be less than the load for the occupancy with which they are associated but need not exceed 2.4 kilopascals. Naintindihan nyo? Di siya pwedeng less than dun sa katabi. Pero di siya pwedeng lumabas ng 2.4. Okay. So, ayan. Diyan niya kukunin yung sa live load. So, ibig sabihin, yung mga live load dito, or yung pressure na ilalagay ko per slab panel based on the live load case, nakadepende sa occupancy. Kaya ang tendency, tayo gumana na ito. Oh. Yan. So, kaya ang tendency, iba-iba na ano, di ba, occupancy. So, let's say, ito, restroom. Hindi pa na nakikita yung tinuturo ko. Ito, restroom. Tapos ito, corridor or hallway. Tapos ito, kung ano man, office. Ayan, mga office. So, kada slab panel dito, possibly, magkaroon ng iba't ibang pressure. Okay? So, dun kayo magka-come up ng naming ng slab. Okay? So, ang naming ng slab, balikan natin. Ang naming ng slab is nakadepende sa variation ng pressure. So, pwede nyo simulan na 2S1 to, and sinimulan nila na 2S1 to from left to right, 2S1, 2S1, 2S2, 2S3, 2S4, 2S5, 2S. Eto, nakita nyo dalawang 2S5. Okay. Magka-come up lang kayo ng ganyan na dalawang 2S5 pag same yung pressure dead load and pressure live load and dimensions. Daming end, no? So magka-come up lang kayo na same ng naming kapag pareho ng pressure dead load, pareho ng pressure live load, and magkasing laki yung inyong slab. Ba't nga ba nagpareho yan? Dalawang CR pala yan. Okay, tapos nakita nyo 2S4, 2S3 ulit, 2S4, 2S4, pareho doon. So bakit? Pag tinignan nyo yung floor plan nila, typical. So possible, pareho nga to ng dead load, pareho ng finishes. Ito dalawang portion na bigyan na to. Pareho ng finishes. And then, in terms of live load, pareho ng occupancy. So, okay. So kaya sabi ko sa inyo, advantageous kapag symmetrical or mirror yung gawa nyo ng floor plan. So anyway, ganun. Naintindihan nyo? Hey! Naintindihan nyo ba? Baga.
Yes po. Okay, so punta tayo dito sa after nun. So that's the first step. Kailangan nyo ng naming. After nun, kailangan nyo ng distribution plan. So paano nangyayari itong distribution plan na to? Paano ginagawa? So in terms of teka lang. Thank you. So in terms of slab, meron tayong dalawang types. Two categories na. So meron tayong tinatawag na one-way slab. Familiar na kayo dito, guys? Di pa? Di pa? At meron tayong two-way slab. So I guess hindi pa kayo familiar dito kasi ngayon pa lang kayo nagtutos. So ako talaga magtuturo na ito. Ay. One-way slab. Top view to ha. Top view to, kumbaga ano yan. Ito yan. Yung nasa framing plan. Kunin natin ito S1. Nakita nyo yung 2S1, guys. Ito. Kita nyo to. Kung naging dimension sa 2.95, walang dimension yung ganito. Ba't ganun? Ganyan natin. 2S1, 2.95, 1.05. Ayun, naka-indicate naman dito sa detail na plano nila. So nalagyan natin dimension, guys. So ba't sila nag-come up na Ba't sila nag-come up na one way yun? Okay. So ang unang-una mong i-check sa slab is yung ratio ng longer span sa shorter span. So syempre ito yung longer span. Ito yung shorter span. So L over S should be, tingnan natin yan, 2.95 over 1.05. So kapag ang ratio is na greater than 2, so ito yung criteria. Pag na greater than 2, one-way slab yun. Yan na, nasa one-way slab. Greater than 2. Kapag two-way slab, ang L over S neto is it's either less than or equal to. Okay? So ano difference? One-way slab, nasa pangalan na. Nasa one side lang yung distribution ng loadings. Ito ay preparation sa pag-transfer ng load from slab to beam. Okay? So, wala pa akong pinapagawang beam analysis pero magandang alam nyo na to bagay na to. So, usually kasi itong slab mo, carry dito ng beams. Ganun yung usual. So, ang nagdadala sa slab is yung beams. So, ang tendency is, yung loading mo sa slab, yung pressure mo sa slab, yung bigat ng slab, pinapasa niya yan sa papunta sa beam. So, paano yung magiging transfer? So, kapag one-way slab, ang transfer ng loadings is nasa isang side lang. Okay? And to be specific, nasa longer span lang. So again, ito yung shorter span, di ba? S, shorter span. So ganito niya i-distribute yung pressure. Imagine yung perimeter ng slab, yan ay beams. Yan ay beams ng slab. So ipapasa niya yan papunta dito sa beams, okay? And ang pagkakahati is symmetrical. So S over 2, S over 2. Okay? So ibig sabihin, itong beam na to, ang dadalhin niya ay yung kalahati ng S over 2. Kung ano mang pressure nakalagay dyan, yung kalahati ng dadalhin niya. Tapos yung kalahati mapupunta dito sa baba. Etong dalawa na to, since one-way sila, etong dalawa, wala siyang i-carry from the slab. Okay, so that's one-way. Yan yung one-way slab. Ngayon, ang two-way slab is kapag nangyari, ang L over S mo is nag-less than or equal to 2. Okay, so let's say ito yung L. Ito yung L at ito yung S. Okay. So, mukha bang shorter lang isa. So, ayan.
paano nagiging distribution dito? Ang distribution dito is lahat ng sides or kumbaga two axes sa x and y axis nakakapag-distribute tayo ng loadings. Okay? Pero unlike dito, rectangular to, di ba? Kung mapapansin nyo, rectangular shape yung naging area. Ayan, rectangular shape yung naging distribution area. Papunta dun sa upper beam. Tapos rectangular din yung nasa lower beam. Dito hindi. Okay, so ang una mong iti-trace dito is dapat 45 degrees. Kanto-kanto 45 degrees. Hindi ko siya may scale dito. Pero yon, imagine 45 degrees na yung mga yan. Pantay kaya. Ganyan na magiging itsura. Again, 45 degrees lahat. So kapag sinunod mo yan, yung 45 degrees distribution, ang mangyayari, ang nakaharap sa shorter span, ang nakaharap sa shorter span is triangular distribution. Take note ganito. Ganito yung arrows, ganyan. Papunta doon sa shorter span beams. Tapos, yung papunta sa longer span beams ay trapezoidal loadings. Naintindihan nyo? Okay. So, ang gusto ko lang gawin nyo muna sa slab analysis, medyo mild pa to. Una, mag-come up kayo sa pangalan, sa naming, kung sino yung mga pare-pareho, kagaya nito. Okay, so in-explain ko na kung paano magiging pareho. Kung hindi pareho, ganito naming simula dito sa upper left, tapos pag ganyan. Simula sa upper left, ano may malinis na, ayan. Simula sa upper left dito, papaganon, tapos pababa. Okay? Pag may nakita kayo na same pressure live load, same pressure dead load, same dimensions, pareho ng name dapat. Okay? Ngayon, pag hindi, kunyari, dead load lang yung pareho, yung live load hindi. So, huwag niyong gawing parehong pangalan. Okay? So, stick kayo sa numbering. Ibig sabihin ng 2S, guys, is second floor slab. Okay, second floor slab 1, second floor slab 2, tapos umabot sila dito sa second floor slab 16. 16 ba yan? O second floor slab 16. Nakuha? So after ng naming, actually dapat mauna to. Ito dapat una. Okay. Unahin nyo yung material specs or the design criteria for second floor. Nakita nyo naman, second floor design criteria. Nakalagay yung reference. So, ganyan din gagawin nyo. Tapos, isunod nyo yung floor plan and then yung naming. Then, after the naming, yung distribution plan. So, paano nag-work tong distribution plan? Gagawin nyo lang yung, after nyo magawa yung naming, kada slab panel na pinangalanan nyo, i-distinguish nyo kung one-way or two-way. Paano nyo madidistinguish? Ganito. Ganito siya madidistinguish. Ito lang. Criteria na to. Pag na-distinguish mo na siya kung anong klaseng slab siya or kung anong klaseng distribution siya, malalagay mo na siya dito sa slab distribution plan. So gusto nyo ba i-zoom? I-zoom ko to. Zoom. Window width. Hindi kaya. 200. Yan. So nakikita nyo yung 2S1 nga, guys. Yun, 2S1 is one way. Yung 2S2, nakikita nyo, shorter span niya 3.05. And then ang longer span niya is, ito 4 to, yung 1.05 plus 2.95. So total of 4. So, triangular distribution nakaharap sa 3. Trapezoidal distribution nakaharap sa 4. Okay? And then, mukhang lahat dito naka two-way. Iba-iba lang ng sizes, pero mukhang majority ng panay ng slab ay naka two-way distribution. Okay? And then, eto. After that, balik tayo sa window width. After nyo ipakita yung distribution plan, ipapakita nyo yung per slab. Okay, so kumbaga,
yung 2S1 dito, yung 2S1 dito sa distribution plan, i-zoom out nyo, i-isolate nyo, lalagay nyo dito, and ganito ang gusto kong format. Ako nagsabi ng ganitong format. Naka-landscape na ang division is 3. Tatlo yung division. Actually, tatlo. Pero kasi onti lang yung calculations, so umokay sa akin na 6. Okay, pero pagdating sa beam analysis, may chances na hindi kasya sa ganitong space yung yung calculations. So basta ang division is 3. Okay, so anong nakikita nyo dito? Computation ng pressure loadings. So sa pressure dead load, ang nakikita nyo sa 2S1 is, take note yung upper row, hindi ko kasi masulatan ito. Teka, kunin natin. Snip natin, lipat natin sa notes. So, lipat natin. Okay. Para masulatan natin. Ayan. Okay. So, ito. As you can see, meron sila dito ang nilagay na working equation. May working equation ka dito. To solve for pressure dead load, self-weight, ano tong C nila? Ceiling ba to? Ceiling, finishes, and electromech. Yang legends na yan, nakalagay yan sa design criteria. Ayan o, yung mga binilugan ko kanina. PC, PS, W. Yung electromech nila is PE. Ayan, PE. Yung PF nga lang, hindi ata malinaw kung 1. Pero anyway, dito galing yan. So, PF1, PF2. So, mukhang PF1 to kasi 1.10 nilagay nila. And then, sum up mo lang yung pressure, naging 4.63. Okay? And then, for live load, kung anong klaseng occupancy. Ano ba ang occupancy doon? That is exit facility yan eh. Nasa bandang hagdan yan eh. So, that is 4.8. 2S2, same thing. Hindi siya laging ganito guys, hindi siya laging PSW, PCP, FPE. Okay, nagkataon lang na yan yung mga dinadala ng yan yung dinadala ng slab. Okay, nakita niyo yung yung unang tatlo, 2S1, 2S2, 2S3. Pare-pareho sila ng dead load, di ba? Pero in terms of live load, magkaiba yung S1 at saka S2. So kaya naging magkaibang pangalan. Yung S2 at saka S3, tingnan nyo. Pareho ng dead load, pareho ng live load. Pero magkaiba ng pangalan because magkaiba sila ng dimension. Okay, so kaya ako ginagawang ganyan is para mas madali pag pumunta tayo sa beam analysis. Okay. So, ito kasi yung magiging reference nyo. Ito yung magiging reference nyo pag nag-beam analysis kayo. Kasi nga, in-explain ko kanina, yan yung mga loadings na ito, yung sinade ko dyan, yan yung mga loadings na ita-transfer mo sa beam. So, ibig sabihin, ito yung mga yon, yung mga values. Okay, ngayon ano ang gagawin kapag merong partition wall? Hanap nga tayo ng partition wall sila dito. Ano ba partition wall denotation? PPW, 1 kilopascal yan. Interior partition wall, PPW. Ibig sabihin nito, pader to, di ba usually ang pader, tinatapat niya sa beam. Para ang tendency, yung wall is i-carry ng beam. Pero may mga chances, lalo na kung sa offices, may mga walls, partition walls na naka-subject or nakapatong sa slabs. So, ibig sabihin, yung mga ganong klaseng interior partition walls or interior walls, slab nag-carry nun. Okay? So, pag slab ang nag-carry, take note, kada partition wall, ito, as is to, ako nagbigay na ito, 1 kilopascal. Maglalagay kayo ng additional 1 kilopascal kapag may nakita ko yung partition wall present doon sa slab panel. Okay? So, ano ba ang may partition wall dito? Check lang natin kung meron. PPW, di ba? Huwag dyan. Dito natin tingnan. Eto, nakita niyo yung 2S9, guys. So, Yes, sir. nakita niyo yung 2S9. Meron siyang present na PPW. Tapos nakalagay doon 2.
2 kilopascal. So, bakit 2? Possibly, may dalawa siyang interior wall. Meron siyang dalawang partition wall doon. So, tingnan natin. Ang 2S9 nila ay nasa... Teka, tayo dyan. Ito. Asan yung 2S9? Nandun sa 5x5.5. Nasa bandang pangatlo pa ba? In between, between grade C, grade D, at saka grade 3, grade 4. Na-trace nyo, guys? Go. Yes po. Meron pala dyan sa note. Dito na lang natin tingnan sa note. Para masusulatan ko. Okay, so ito yung 2S9 nila. Ayan, 2S9. Tingnan natin sa floor plan. Saan tumapat niya sa floor plan? Grade C, grade D, grade 3. Yun. To. Yung portion na yan. So, ibig sabihin, itong nilagay nila dito is wall talaga to. Wall talaga to, pero walang beam. Walang present na beam dyan sa gitna na magkikerry. So, ang tendency, wall yung wall. Yung slab nila ang magkikerry. So, naglagay sila ng +2. Kasi dalawang interior, dalawang wall yan. Etong wall na to, guys, kung mapansin nyo, hindi yan kasali. Kasi ang wall na yan, naka-subject yan mismo sa beam. Tama? Column to column yan. No? Yung blue lang natin raise ko, yun ang yun ang naka-subject sa slab. Kaya, may makikita kayo dito na solution nila ng 2S9 +2. Ayan, 2S9 +2. Naintindihan nyo? After second floor, so you will proceed sa third floor. Ganun lang ulit. Again, unahin nyo itong design criteria. Material specs, design criteria for third floor. And then, floor plan, framing plan with corresponding namings and labels kada slab panel. Then after that, yung distribution plan and yung presentation ng pressure loadings computation. Okay. So, kailangan merong dimensions, kailangan merong illustrations with proper dimensions, and ganito, pressure loadings computation. And then, fourth floor hanggang roof deck, gagawin niya yan. Tapos, ang pinakadulo ay summary. Okay, summary of second floor slab. Okay, so 2S1, lalagyan niyo yung dimensions. Ibig sabihin ng SL, that is the shorter span and the longer span. And then, ilalagay niyo yung corresponding dead load and live load pressure. Nakuha nyo, guys. So, this is their summary para sa second floor, summary for third floor, summary for fourth floor, summary for fifth floor. Tapos still nila ito eh. So, fifth floor to na may truss. Questions? Okay. Wala. May questions kayo? Questions, guys? So far, wala pa po, sir. Oh, so malinaw sa inyo gagawin yung plate number 4. Kasi alam kong ginagawa niya na to dati pa. Yung plate number 2 tsaka plate number 3. Nagawa niya na to dati sa mga previous niya. Ito, first time niyo atang gagawin to. Tama ba ako? Kasi nga, unang take niyo ng toss, di ba lahat? Tama ako? Yes po. And wag niyong kakalimutan to kasi simula sa toss, gagawin niya to. Pagdating niya sa steel, gagawin niya yan. Pagdating niya sa RCD, gagawin niya na naman yan. Okay? So, ito yung lagi niyong gagawin na all throughout your design subjects. So, ang deadline nito guys is October 29. 1 week. 3 kayo per team, per group. Per team to. 3 kayo per group. So, pwede nyo hati-hatiin per floor. Okay? Deadline. October 29. So, kung mapapansin nyo, hindi ko pa chine-check yung architectural. Sa dulo ko chine-checkan kasi aesthetics lang naman yan. Ang una kong checkan talaga ito.
yung sa analysis kasi ito yung subject natin. So, October 29 to ng 2021. Siyempre, 8 p.m. Any reactions? Any violent reactions? Suggestions? Request? Ano, wala? Kahit ano. Ano? Okay, next. Yung makita yung quiz. Ay, meron na ata ang result, no? Nakita niya yung result. Opo. Nakita niya yung result. Nakita na, sir. May mali nga akong parehong tanong. Parehong tanong. Ito, mali ako nang nalagay na ano. Pero anyway, binago ko na ata yan. Pinareho ko na yung sagot. Show question details. Ito, totoo yung sagot, guys. So, kung tama kayo dyan, swerte nyo. Naging 20 points pa yan. Anyway, so wala na kayong questions. So, yun lang naman yung gusto kong i-discuss for this session. Yung lecture proper natin about cables will be resumed sa next week. Cables, influence line, and then after that, sa indeterminate na tayo. Tanong. Wala kang tanong? Sir, question lang po. Okay, sige, go. Di ba last naman po yung architectural na i-check? Pwede ba po bang mag-revise ng architectural? Ano specifically ang re-revise? Kasi po parang may yung column to column po namin is 8 meters po yung distance. 8 meters. Anong gagawin? Pwede ba Maglalagay po kayo ng another bay? Pag-4? Opo, parang ganun, sir. Actually, okay lang naman yung 8 meters. Ano yung kabilang dimension? 8 po, sir. 8 by 8? Opo, I mean, yung magiging slab panel, 8 by 8? ay, check ko lang po, sir. Eight by 4 po, sir. Okay lang. 8 by 4. Okay na po yun, sir. Sige po, salamat po. Pinost ko na yung, yung NSCP. Yung ba post ko rin dito? Kita nyo ba yan sa files? Kikita nyo naman siguro yan. So, kayo na bahala mag-download nun. Scan lang yun, ha? Huwag kayo mag-expect. Gregorio, diyan ka na. Gregorio. Kati May. Conan. Present po. Sai. Tiksay, wala. Wala si Tiksay. So, okay na. Wala na kayong question. So, yun lang. Ito, habang nire-record pa yung